Sorry, what scene, sorry, the question is, what scene kung yung i-apply in real life? What scene in the series would you like to experience in real life? Oh, probably being the mafia talaga. Kasi I think malayo naman talagang maging mafia ako. Pero kung meron mang scene na talagang gusto kong matry is yung may mga scene kaming bakbakan talaga. Yun yung gusto kong matry in real life. Though, if we play safe lang natin kasi syempre mahirap naman na. Pero yun talaga, being mafia. For me lang kasi, yung world kasi ng mafia, kung as is mo siyang papakinggan na mafia, parang ang sama. Pero sabi nga ni Ren kanina na may may different colors talaga eh. Hindi porket akala mo dark lang siya. So, gusto kong ma-explore yung ganong life, kumbaga, na just because it's a mafia, that doesn't mean na ang sama ng taong yun. Yun lang yung gusto kong experience in your life. Thank you. May naisip ka na, di ba? May naisip na ako. Para sa akin, simple lang. Gusto kong mangyari in real life without spoiling too much, mag-drive ng big bike. Yan yun. Pero dahil sa conflict ng sked, sana next time meron pa. Yun lang. Thank you so much. Thank you. Siguro po yung barilan scene. Pero imbis na totoong baril, Nerf gun na lang. O kaya paintball, or laser tag, anything like that. Kasi it's really fun. Kasi when you're using a Nerf gun naman, nakala mo mafia ka, gangster ka. So siguro yung mga ganun, miss ko yung mga moments na ganyan. Ay, may naisip na ako. Same with Frost, tsaka yung mga bakbakan na madaming kalaban, gano'n. Pero syempre hindi ako mabubugbog. Ako yung mabubugbog. Gano'n. Parang ang angas kasi tignan eh. Okay, Kyosu? Ako naman po siguro yung wealthiness ni Sir Zeke Roswell and also yung pagiging mafia. Ayun. Ako naman, gusto kong maranasan maging Sebastian Lerwick. Ano kasi sobrang gentleman niyang tao eh. Diba? Yeah, so yung mga, lalo na yung mga eksena kasama si Misha, yun yung mga favorite ko eh. Hindi, walang spoiler. Hindi ko sasabihin. Pero syempre, may mga eksena sila. So, yun, Sebastian Lerwick. Or kahit si kahit, hindi, wag na pala. Sa akin naman yung yung may kaibigan akong makakakilala ng isang mafia, tapos mabait siya sa aming lahat. Tapos pupunta niya kami sa beach, sa ibang bansa, kasi kasama namin yung kaibigan niya. Ayun, gusto ko maranasan real life. Coming over to Aliyah? I really want to be in college with them. We just shot recently sa mansion ko. So, I think yung lavish life ni Kylie. But yes, walking into the mansion, ganun. I wanna experience that. Ako yung gusto kong ma-experience isn't my characters, because my character is kind of like masungit all the time. Ang gusto kong ma-experience is maging Amy. I would want to experience like kahit like aanga-anga. Yeah. Ilalove ako unconditionally and accept ako unconditionally. Sarah, sabog to daw. Prepare lang tayo. Chill lang tayo. Tagal naman. Sabihin mo, noted. Noted. Noted, madam. Thank you po for that question. Miss Dolly, thank you for another great question. Palagi kong inaabangan yung question mo.
yung gusto ko ma-experience, I think all of us can agree. Sino ang gusto maging bilyonaryo dito? All of us. And of course, to be a CEO. Miss Kai, billionaire. Gusto rin niya. Gusto rin ng manager ko. And siguro yung maging CEO ng isang company na kontrolado mo yung lahat. I think yun ang gusto ko ma-experience. Tama. Oo nga, sa panahon ngayon, kung magiging practical lang tayong lahat, ang saya, di ba, magising ka biglang, may asawa ko, CEO! Ganon, di ba, ang yaman mo na, lahat ng, ang daming kumpanya, di ba, may airlines, may shipping lines, may restaurants, may lahat-lahat, di ba? So, yun, yung pagising mo isang araw, meron kang gwapong asawa, meron kang mabait, di ba? Mabait na asawa na sobrang ma-appreciate ka kahit imperfect ka. Kasi sa panahon ngayon, parang sobrang nagmamatter na kapag nakita ng isang tao yung mga imperfections mo, parang, ay, di pala okay to. Diba? Parang mas, ang sarap sa pakiramdam na kahit na hindi ka perfect at madaming kulang sa'yo or hindi ka kamahal-mahal, merong isang taong sobrang mamahalin ka ng totoo. I guess. I guess yun. Thank you po. Alright, thank you. Si Direk. Does Direk have an answer? Gusto kong mabarel. Ang morbid pala. Gusto ko yung bed scene. Charot lang. Matagal na rin kasi eh. Charot lang. Hindi, ano ba? Wala. Parang gusto ko lang maging siguro yung kay Amy. Kasi baliw-baliw. Ganyan. At saka gusto ko pala magkaroon ng pusa at saka aso na nagsasalita. Gusto ko yun. Alright, thank you so much, Miss Dahlia, for that fun question. Now moving on to Ana Pingol from Pika Pika at Pangmasa. Hello. Para kay Ren, Joseph, and kay Derek, hypothetical lang, pag halimbawa may mahal kayo sa buhay or kaibigan na involved pala sa mafia, isusuplong nyo ba o kukonsintihin nyo dahil you enjoy the perks din? Ako na po. Okay. Hindi po. Ako po mismo magsusumbong. Ay, ulihin nyo to. Masamang tao to. Hindi, honestly, kung ako kung kunwari ba't kapatid ko yun, tapos meron siyang sinaliang organization na alam ko mapapahamak siya, kahit pa siguro maging billionaire kami, ganyan, parang, I don't think kaya kong konsentihin yun or makakatulog ako sa gabi-gabi na iisipin ko kung safe yung kapatid ko, kung gaano ka-dangerous yung pinasok na buhay ng kapatid ko. And of course, generally speaking, parang ayoko, parang hindi din po talaga kaya ng konsensya ko i-tolerate yung mga ganong bagay. So, yes, isusumbong ko siya. Ganon. Same din sa kanya kasi syempre parang kahit na daming pera, 'di ba? Daming connections, pero hindi sa tama nang gagaling. Parang ang hirap matulog sa gabi, parang gano'n. Mas mahal kasi ngayon nowadays yung peace of mind, lalo na ang ingay ng social media, ang ingay ng mundo, may gera, 'di ba? So parang kung makakatulog ako ng maayos sa gabi-gabi, na wala akong inaalala sa mga mahal ko sa buhay, sa sarili ko, mas pipiliin ko yun, yung lumayo sa mga ganong klaseng bagay. Actually, I very much agree dun sa mga sinabi nila. I feel the same way. And aanhin mo ang pera kung hindi ka naman makatulog sa gabi. So yeah, I wouldn't accept that kind of life. Alam ko maraming balik na kasamaan yon, maraming karamang dadating sa'yo sa buhay mo. And yeah, so hindi okay sa akin. That's all. Thank you. Alright, thank you so much. And last but not least, pakinggan natin si Anarina TV, our TikTok content creator. Hi guys, this is for everybody. A Lenten season na ngayon. So, what do you think, paano mag-observe ng Lenten season yung characters niyo? Paano mag-observe ng Lenten season? Okay, saan naman tayo mag-start for everybody? Who has an answer? Or,
mag-o-observe ba ng Lenten season? Yes. Can that be one of the answers? Okay, dito tayo kay Pat. You have an answer? May tanong po si Sarah. I feel like Frost would like to answer first. I think they're asking, ano daw po yung Lenten season? Actually, we're all here like asking each other. So But we just we're not found out that it's familiar po. Ah, sorry. Holy Yung Week. Lent, yung ano ngayon, di ba? Mahal na araw. Oo, mahal na araw. Yes, Holy Week. Okay, okay. Holy Week. Sorry. Sorry po. Yeah. How do you think your character will observe the Holy Week? Okay. Kasi some people, they abstain from meat. Hindi ba? Yung iba naman, nagpapapako sa krus. Okay? So all of that, are you that intense? Okay? Sige, who has an answer? Ako feeling ko as Amisel, I feel like our household, like Amisel, Amy, and Tita Aliana, I feel like we'd be the type of family who practices that religiously. I feel like we would be the type to go to church, complete every night of the Holy Week, and to like do all of the practices that are overseen during the Lenten season. So. Okay. I see. I feel like Hailey would. I feel like she would go on vacation with her family during Holy Week. Yeah. Diba? Parang magbe-vacation sila buong Holy Week. May nakaplano na yan. Months before. I have some family issues, Shanvini, so I think she would be the one that's invited to another family. Okay. Ako naman as Louie, siguro sasama ako na lang ako kay Louie tsaka kay Insan. Siyempre, bawal ako maiwalay sa inyo. Ba't nakikiinsan? Ako na ba? Okay, sige. Ako naman si Nico, feeling ko siya yung tipong nagdo-donate sa charity. Kasi ano siya eh, medyo mayaman siya, nagmamodel. Yun yung description niya. So, yeah, siya yung tipong magdo-donate, tapos kung may oras siya, magcha-charity work, diba, mag-feed the in need, tapos syempre, sisiguraduhin niya na okay si Mu, na okay si Ren, na kumain na ba siya, pumunta na ba siya sa mga kailangan niyang gawin. So, ganun si Nico. Siguro si Kevin Alvarez, kada araw iba-iba yung babae na sinasamahan. As Kevin Alvarez. Yeah. Like, syempre, chick boy, ayun. Pero siguro mostly kasama ko sila, yan, ito, yung trio, yung models, yan. Ako na lang, sige. Si PJ kanina nagbumulong sa akin eh. Nanonood na naman ng movie. Pero anyways, sa akin siguro as Jacob Lee, I think, pumupot ng church with the boys, siguro nag-prepare. Oh, tama.